Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, ipinagdarasal namin na ang mga tahanan ng mga pamilyang Kristiyano ngayon ay maaaring bumalik sa pundasyon ng kanilang pananampalatayang Kristiyano, kung saan si Kristo ang focus ng kanilang pag-asa, kung saan ang panalangin at papuri ay nagiging pang-araw-araw na kasiyahan ng bawat miyembro ng sambahayan, at kung saan makadiyos ang mga prinsipyo at gawain ay nagiging pamantayan at hindi ang pagbubuklod. Panginoon, kinikilala natin na ang mga pundasyon ng buhay, pampamilya at makadiyos na pamumuhay ay nabubulok sa pinakaubod ng mga naghahangad na pahinain ang makadiyos na mga prinsipyo at palitan ang mga ito ng mga doktrina ng mga demonyo. Paganong mga gawain at mga demonyong kagamitan. Ngunit si Ama, ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagsabi na siya ang magtatayo ng kanyang simbahan at na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Palakasin namin kayo, mga pamilyang Kristiyano ngayon, at naway maibalik sila sa mas malapit na pakikipag-isa sa iyo araw-araw habang ang mga mag-asawa ay nagpapatuloy sa kanilang nararapat na lugar bilang pinuno ng kanilang sambahayan na inorden ng Diyos, at pinalamutian ng kanilang mga asawa ang banal na kautusan ng makadiyos at masunurin na asawa, kung saan natututo ang mga bata na paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang, at ang kanilang mga asawa ay nagpapalamuti ng banal na kasuotan ng makadiyos at masunurin. At kapag si Kristo ay pinarangalan na bawat meal table at iginagalang sa bawat bedside, dinggin mo ang Panginoon ang mga hangarin at mga petisyon ng iyong mga lingkod, at naway ang mga Kristiyanong pamilya ng ating bansa at sa buong mundo ay magkaisa sa panalangin ng pamilya, papuri sa pamilya at pakikisama sa mga pamilya sa bawat isa at sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga ama upang matupad ang kanilang espiritual na pamumuno. Ama sa langit, na naging dahilan upang maisulat ang lahat ng banal na kasulatan para sa ating pagkatuto, buksan ang mga mata ng mga ama ng mga pamilyang Kristiyano sa lahat ng dako sa kanilang ibinigay ng Diyos na posisyon ng pamumuno sa kanilang sariling unit na ang pamilya. Ama, alam natin na ang unit ng pamilya ang pundasyon kung saan itinatag ang katotohanan ng iyong mga batas, at na ang isang pamilya na nananalangin ng sama-sama at nag-aangat sa Panginoong Hesukristo sa kanyang nararapat na posisyon sa bawat isa sa kanilang puso.
ay ang pamilyang gumaganap sa makadiyos na pagkakaisa at may mga prioridad na sinigurado sa iyo. Naway ang pundasyon kung saan itinatag ang pag-aasawa ng Kristiyano at ang unit ng pamilya ay manatiling matatag na nakaugat sa mga tahanan ng mga mananampalataya ngayon tulad noong unang lumakad ang Diyos kasama si Adan sa hardin. Sa lamig ng gabi at inorden na ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay dapat maging isa lamang at magkasama sila ay dapat mamuhay sa bigkis ng pagkakaisa at pagmamahal at maging mabunga sa espiritu at sa gawa. Tulungan ang mga lalaking asawa at ama ng mga Kristiyanong pamilya ngayon na maging makadiyos sa mga tao na kanilang nilikha. At naway simulan nilang muling itatag ang kanilang posisyong inorden ng Diyos bilang pinuno ng kanilang sariling mga pamilya. At maging mga lalaking buong tapang na mumuno ang kanilang mga asawa at mga anak na mas malalim sa espiritual na kaalaman at pag-unawa sa kanilang tagapagligtas at Panginoon, si Jesucristo, at sa kaninong pangalan tayo nagdarasal. Amen. Mahal na Ama Diyos, maraming salamat sa aking pamilya at sa paggawa ng bawat isa bilang bahagi ng aking buhay. Panginoon, pinupuri ko ang iyong pangalan sa bawat miyembro ng aking pamilya na nakakakilala at nagmamahal sa iyo at nagtiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Paano ito nagagalak sa aking puso na malaman na sila ay ligtas sa iyo at nakatali sa langit. Unahan ang bawat isa sa atin ng iyong biyaya at kabutihan at naway matuto tayo araw-araw upang ibigay ang lahat ng iyong pagmamalasakit sa iyo. Panginoon, alam ko rin na may mga taong mahal ko na hindi pa nagtitiwala kay Jesus. At sa iba pa na napapagod na sa buhay Kristiyano at napakalakad sa makamundong gawain o makasariling gawain. Iabot ang iyong bisig ng pagmamahal sa bawat isa at ibalik sila sa iyo. Panginoon, alam ko na hindi mo kalooban na ang sino man sa aking pamilya ay mapahamak. At matagal kong malaman na balang araw ay magkakasama tayong lahat sa langit. Hatulan ang bawat miyembro ng aking pamilya ng kanilang kasalanan at dalhin sila sa iyong nagliligtas na pananampalataya kay Kristo, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Panalangin para sa proteksyon ng pamilya. Dumating kami sa harap mo na aming Diyos at Ama upang manalangin para sa iyong proteksyon at probisyon para sa mga tahanan at pamilya sa buong bansa namin at para sa kabanalan ng iyong pampamilya na unting-unting nawawala. Pagpalain mo kami ng iyong pag-ibig at
paboran ang lahat ng mga Kristiyanong pamilya na naghahangad na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Ibigay ang kanilang mga pangangailangan, protektahan sila mula sa lahat ng pinsala at panganib. Ilakip ang mga ito sa iyong biyaya at pabor at takpan ang mga ito sa kanlungan ng iyong mga pakpak. Hinihiling namin na isalin mo ang lahat ng mga naghahangad na pahinain ang mga halaga ng pamilya na binuo sa mga prinsipyo ng Biblia at protektahan ang mga puso at isipan ng mga magulang at mga bata mula sa satanik na panlilinglang at mula sa mga pakana at pagkakanulo ng kaaway. Ipaliwanag ang mga nakatagong gawa ng kadiliman na maaaring magdulot ng gayong hindi masasabing pagkakawatak-watak at pagkabalisa sa buhay pampamilya. At naway magkaisa ang mga magulang bilang isa sa panalangin at papuri sa iyo habang tinuturuan at sinasanay nila ang kanilang mga anak sa mga daan ng Panginoon. Naway ang iyong biyaya at ang iyong pabor ay maging sa mga lalaki at babae, asawa at asawa. Ang mga magulang at mga anak ay sama-sama nilang hinahanap ang mga bagay na Diyos sa isang tahanan na pinipiling maglingkod sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Panalangin upang palakasin ang mga buno ng pamilya. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na ang liwanag ng iyong mukha ay sumikat sa buhay ng bawat miyembro ng aking pamilya at upang sama-sama tayong makalapit sa isa't isa at sa iyo. Sa tabi-tabi ay nagsisikap tayong malampasan ang mga hamon at kahirapan na bahagi ng araw-araw na pamumuhay at kung saan ay madalas na tumaas bilang isang hadlang at taglang sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Palakasin ng aking panalangin na ang mga relasyon sa relasyon na nagbubuklod sa amin at punan ang bawat isa sa amin ng pag-ibig ni Jesus. Sapagkat kung paanong tayo lumalapit sa iyo sa makadiyos na pag-ibig, tayo'y sasangkapan ng iyong Espiritu Santo upang magsilapit sa isa't isa sa diwa ng pagkakaisa. Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng iyong desisyon at kalooban na kami ay ipinanganak sa pamilyang ito at bagaman madalas na sinasabi na maaari naming piliin ang aming mga kaibigan, ngunit hindi ang aming pamilya. Gayon paman, Panginoon, ikaw ang isa na pinili sa amin upang maging bahagi ng unit ng pamilya na ito. At nais mo na ang bawat isa sa amin ay miyembro din ng mas malawak na katawan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Pag-isipan mo kaming magkasama sa pag-ibig, nanalangin ako
at patawarin kami lahat sa mga paraan na hindi namin pinapairal ang iyong pangalan sa aming tahanan ayon sa nararapat sa iyo. Tulungan mo kaming maging mabait at mahabagin sa isa't isa na nagpapatawad sa isa't isa tulad ng kay Kristo, pinapatawad ng Diyos ang bawat isa sa atin. At naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos ay sumikat sa ating mga puso. Mula sa araw na ito, pasulong at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin para sa mga hindi sumasampalataya ng miyembro ng pamilya. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng mga miyembro ng aming pamilya na nakatagpo ng kapayapaan sa Diyos at nasa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay nakipagpayapaan sa iyo at dumaan mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa liwanag ng kaluwalhatiang Ebanghelyo ni Kristo. Panginoon, walang higit na kagalakan kundi ang malaman ng ating mga mahal sa buhay ay ipinanganak mula sa itaas at kaisa ni Kristo. Ang miyembro ng katawan ni Kristo ay nagkakaisa bilang isa sa simbahan ng Diyos. Ngunit ang Panginoon, ang maluwalhating kagalakan ng mga mahal sa buhay na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nabalanse ng matinding kalungkutan ng mga miyembro ng ating pamilya na matigas ang ulo na tumanggi na tanggapin ang iyong libreng kaloob ng biyaya o sa pamamagitan ng kamangmangan o pagmamataas ay lumayo sa iyong mahalagang pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Tingnan mo ang awa at awa sa bawat miyembro ng aming pamilya na tumanggi sa iyong mapagbiyayang alok na kaligtasan. Hatulan at kumbisihin sila sa kanilang pangangailangan kay Jesus sa kanilang buhay. At dalhin mo sila na nananalangin kami sa paanan ng krus hanggang sa makilala nila na walang kaligtasan sa ibang pangalan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas. Ama, sa awa at biyaya, gawin ng anumang kinakailangan upang maakit ang bawat miyembro ng aking pamilya sa pagliligtas ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa kanino ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin para sa mga asawa sa kanilang tungkulin sa pamilya. Ama sa langit, pinagpala at pinasasalamatan namin kayo sa papel na nilayon mo para sa mga babae at sa pagkababae sa buhay ng pamilya. Salamat
na nilikha mo si Adan sa larawan at pagkakahawig at ang Diyos, at mula sa kanyang panig nilikha mo ang babae upang maging kanyang katulong at ang kanyang comforter. Salamat sa institusyon ng kasal, kung saan iiwan ng isang lalaki ang kanyang ama at ina at i-crave sa kanyang asawa upang sila ay maging isang laman. At ipinagdarasal namin ng mga inilaan na tungkulin at ang responsibilidad sa Biblia para sa kapwa, lalaki at babae, ay maaring ilipat sa kanilang mga tahanan at pamilya upang magkasama silang nag-ugat at nakabatay sa makadiyos na mga prinsipyo. Kami ay partikular na nananalangin para sa papel ng mga asawa at mga ina at nagpapasalamat sa iyo para sa mga gabay na prinsipyo na ibinibigay ng iyong salita sa pagtatatag ng mga biyaya at mga bertud na nagiging isang makadiyos na babae. Ipinagdarasal namin na bisitahin mo ang mga puso ng lahat ng kababaihang Kristiyano. Naway bihisan nila ang kanilang sarili sa pagpapakumbaba at pagmamahal habang nagpapasakop sila sa kanilang sariling asawa sa katotohanan at pagmamahal, at isabuhay ang kanilang buhay bilang mga banal na kababaihan na ang prinsipyo ay higit sa ruby. Naway si Jesus ang maging focus at unang pag-ibig ng lahat ng makadiyos na kababaihan, upang ang bawat isa ay maging isang babae ayon sa sariling puso ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Panalangin para sa Diyos para sa aking mga kaaway. Mapagmahal na Ama, salamat sa halimbawa ni Jesus na sumigaw, patawarin ni Ama ang krus. Tulungan mo akong maging isa na malaya at kusang loob na manalangin ng kapatawaran sa mga kaaway ko at sa mga taong sa anumang kadahilanan ay ayaw o nagsisikap na saktan ako. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na maging ang mga tao sa ating buhay na humahawak at hindi gumagamit sa atin ay may banal na layunin sa iyong perpektong plano. Dahil ito ay nagtutulak sa atin pabalik sa iyong mga bisig ng pag-ibig. Mula rito, may angat natin sila hanggang sa iyong trono ng biyaya sa panalangin. Humihingi ng kanilang kapatawaran at kaligtasan at palayain sila ang anumang nakakatulong na puot o kapaitan na lubhang nakakapinsala sa ating mga kaluluwa at kawagalingan. Patawarin ang aking mga kaaway, Panginoon. Lahat ng mga taong sinubukan upang saktan o saktan ako, tumingin sa baba
sa awa sa lahat ng mga taong ako term enemies, at bigyan ako ng biyaya upang ipakita sa kanila ang pag-ibig ni Kristo sa aking mga aksyon at sa loobin sa kanila. Panatilihin ang aking mga saloobin mula sa pagiging sama ng loob o naghahanap ng paghiganti, ngunit sa halip ay palayain sa aking puso ang kapayapaan na nagmumula lamang sa lahat ng aking pag-aalala sa iyo, kasama ng aking mga kaaway. Bigyan mo ako ng biyaya, hindi lamang para tunay na patawarin ang lahat ng aking mga kaaway, kundi pati na rin para pagpalain ang mga umuusig sa akin, sapagkat sa paggawa nito ay nakikita ko ang isang madilim na pagmuni-muni ng iyong napakalaking biyaya sa akin, na aking pinupuri at pinapasalamatan ka sa pinagpalang pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kaligtasan para aking mga kaaway. Ama sa langit, tinawag mo kami upang manalangin para sa aming mga kaaway at sa lahat na naghahangad na gawin kami ay makapinsala, at hindi upang magbunton ng hindi pagpapatawad o sama ng loob sa aming puso. At sa gayong Panginoon, gusto kong dalhin sa harap mo ang lahat ng mga tao sa aking buhay na naging mga kaaway ng aking kaluluwa, at humingi ng iyong biyayang pabor at kapatawaran na ibuhos sa kanila. Panginoon, pinagdarasal ko na mahatulan mo ang bawat isa sa kanilang pangangailangan kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Panginoon, alam ko na hindi mo kalooban na ang sino man ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na maligtas kay Jesu Kristo. At sa gayon ay dinadala ko ang lahat ng mga taong iyon ayon sa iyong buhay na naghangad na gawin akong masama o nagdulot ng pinsala sa akin. Sinadya man o hindi sinasadya, sa iyong maawaing trono ng biyaya upang humingi ng kapatawaran at nang humingi ng awa sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, dalhin sa iyong banal na pangalan, ipinagdarasal ko na ikaw ay lumapit sa bawat isa. Idilat ang kanilang mga mata sa katotohanan ng ebanghelyo ng biyaya na aking ipinagdarasal, at dalhin ang bawat isa sa iyong nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Iguhit mo sila ng iyong mga lubid ng mapagmahal na kapatawaran sa iyong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa mga nag-uusig sa atin. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo na ikaw ang aming mahalagang presyo ng kapayapaan at ang aming
perpektong halimbawa. Salamat na mayroon kaming iyong kapayapaan sa aming mga puso at para sa pagkaunawa na kung wala ka ay walang perpektong kapayapaan sa mundong ito ng alitan. Panginoon, maraming tao ngayon ang hindi nakakakilala sa iyo at naghahangad na sirain ang mga anak mo. Ngunit inuutos sa amin ng Panginoon mo na ibigin ang aming mga kaaway upang pagpalain ang mga sumusumpa sa amin na gumawa ng mabuti sa mga napupuot sa amin at manalangin para sa mga taong sa kabila ng paggamit sa amin at usigin kami. Panginoon, inilalagay namin sa harap ng iyong trono ng biyaya ang maraming mga individual at grupo na mahalagang naghahangad na patayin at usigin ang aming mga kapatid na Kristiyano. Ipinagdarasal namin ang bawat isa at higa ang bawat kaluluwa sa iyong paanan na hinihiling ang iyong awa na magpahinga sa bawat isa sa kanila. Maawa ka sa mga halagang agresibo sa mga Kristiyano dahil nabulag sila sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Buksan ang kanilang mga mata sa ating ipinagdarasal at dalhin sila sa iyong nagliligtas na pananampalataya kay Jesus. Panginoon, hinihiling namin ang iyong mapagpala at awa sa bawat isa sapagkat kami rin ay dating estranghero sa katotohanan at sa puot laban sa iyo. Ngunit itinataas mo kami mula sa putik na luwag at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panalangin kapag nagsisimula ng bagong trabaho. Mahal na Diyos, purihin ang iyong pangalan na ako ay pinagpala na maimbitahan na simulan ang bagong trabahong ito. At nagpapasalamat ako sa iyo na narinig mo ang aking mga panalangin. Panginoon, nasasabik ako sa pag-asang magsimula sa bagong lugar na ito ng trabaho at hinihiling ko na ihanda mo ako sa lahat ng paraan para sa mga hamon na naghihintay. Panginoon, alam ko na tayo ay tinawag na gawin ang lahat sa buhay bilang unto the Lord. At bagaman sa nakaraan ay hindi ko pa ito ginagawa, ipinagdarasal ko na habang ginagampanan ko ang bagong posisyon na ito, tutulungan mo akong mamuhay at magtrabaho sa isang paraan na tunay na nagpaparangal sa iyo. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mga tao ay magiging tulad na ako ay nagtatrabaho sa tabi. Ngunit
ipinagdarasal ko na gamitin mo ako upang asin at liwanag sa bagong posisyon na ito. At Panginoon, ipinagdarasal ko rin na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay maaaring may isa o dalawang kasamahan sa trabaho na nakakaalam at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, alam ko na sa lahat ng bagay ay dapat nating purihin at pasalamatan ka. At kaya pinupuri ko at pinapasalamatan kita, Panginoon, para sa pagkakaloob ng bagong trabahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.